Kamusta mga kaparokya? Ako si Mervin at andito ako muli para pag-usapan ang mga ganap sa loob at labas patungkol sa dalawang noontime show ng bansa, ang Eat Showtime at ang Eat Bulaga. Subalit para maumpisahan natin ang ating kwentuhan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga parokya, unang topic natin ay ang ating Olympian gold medalist na si Carlos Yulo. So mga kaparokya, talagang trending ang ating Olympic gold medalist na si Carlos Yulo dahil di lang mga kilalang tao ang bumabati sa tagumpay nito, pati na din ang ilan sa mga kilalang kumpanya dito sa bansa. Kanya-kanyang pakulo ang mga ito, maipakita lang ang suporta at pagbati sa kababayan nating umukit ng kasaysayan. Makikita dito sa screen ang ilan sa mga big companies na gumawa ng kanilang pakulo para maipakita ang suporta at pagbati sa ating Olympian. So yun nga mga kaparokya, kanya-kanyang gawa ng kanilang creativity ang mga big companies dito sa bansa para lang maipakita ang suporta at pagbati sa ating gold medalist na si Carlos Yulo. So grabe, umukit ng kasaysayan ang 24 years old Olympian na si Carlos. At ibang klase talaga ang pinakita nito dahil gumawa ng pangalan di lang sa kasaysayan ng bansa, kundi pati na din sa prestigious sport event na Olympic. So next in line dyan mga kaparokya, most likely ay mga big companies para sa endorsement. Samantala, Vice Ganda pinatawad na ang pumatay sa kanyang ama. Mga kaparokya, sa segment ng Especially For You ay malungkot na naikwento nito ang malagim na sinapit ng kanyang mahal na ama kung saan pinatay ito noong 1991. So sobrang sakit para sa kanilang pamilya ang sinapit ng kanyang ama, lalo na sa kanyang ina or sa ina ni Vice Ganda dahil halos butot balat na parang adik daw di umano ang kanyang ina that time. Naikwento din nito na magpasa hanggang ngayon ay di pa nahuhuli ang kumitil sa buhay ng kanyang ama. Kung kaya sabi nito, live on television, kung nanonood siya ngayon, gusto kong malaman mo na ang tagal-tagal na kitang napatawad. Baka mabigat pa ang kalooban mo, lalong nagpapahina ito ng katawan mo ngayon. Gusto ko malaman mo na wala ka nang iisipin sa amin, sa buong pamilya namin, sa nanay ko, sa kapatid ko. Napatawad ka na namin. Malayang malaya ka na sa galit mula sa pamilya namin. So yun nga mga kaparokya, para sa akin ito ang pinakamabigat na desisyong ginawa ni Vice Ganda. Dahil mahirap po ang magbigay ng patawad, lalo na't alam natin na sobrang nasaktan ang pamilya natin. Pero syempre, all wound heals in Jesus. Perfect timing. So mahirap magpatawad pero masarap din sa pakiramdam ang ibigay ang kapatawaran, lalo na sa taong nakapanakit ng damdamin ng buong pamilya. So lalo akong bumilib sa ginawa ni Ann Caboga Bolistar Vice Ganda. Ang tanong dyan mga kaparokya, buhay pa kaya ang taong ito? Kasi kung buhay pa, humingi siya ng kapatawaran personally sa pamilya ni Vice Ganda. Dahil yun lang talaga ang makapagpapalaya sa lahat ng hirap at sakit na nararamdaman ng isang tao. Di lang ang nasaktan, pati na din ang nakapanakit. Anyway mga parokya, bago natin ipagpatuloy ay lumalapit ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakifollow nyo na din ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. At huwag nyo na din po sana i-skip ang aking ads mga kaparokya. Maraming salamat po. So next po natin pag-uusapan ang legit Dabarkads at original host na si Vic Soto. So proud parent ang mag-asawang Vic Soto at Pauline Luna sa anak na panganay na si Tali. Ibinahagi ni Pauline sa kanyang Instagram account kung gaano sila ka-excited ni Bossing para sa unang araw ng panganay sa eskwelahan. Anya sa post, I can't believe you're grade 1 my love. So excited for you to make new memories, new friend, and hit more milestone. Mommy and Daddy will always be here to cheer you on. We love you. So talagang proud at excited ang mag-asawa dahil unang araw ng panganay na anak sa eskwela. Siyempre para sa kanila ay big milestone ito dahil nakikita nila na unti-unting nag-grow ang kanilang anak na dati ay karga-karga lang nila at inaalalayan pa.
So talagang hinatid pa nilang mag-asawa sa school. Kasi para sa akin, yun talaga ang pinakamasarap sa lahat, yung makita mong pumapasok or pumasok sa unang araw ang mahal mong anak sa eskwelahan. Samantala, another milestone para sa ABS-CBN dahil umabot na po ng 49 million subscribers ang kanilang YouTube channel under sa Kapamilya Channel or ABS-CBN Entertainment. So ang bilis po ng paglaki ng subscribers or pagdami ng subscribers ng ABS-CBN Entertainment kung saan kamakailan lang ay 48 million po to. So meaning sa ilang buwan ay nadagdagan po ng 1 million subscribers ang nasabing YouTube channel. Mga kaparokya, ito po ang pinakamalaking YouTube channel di lang sa bansa kundi sa buong Southeast Asia. So congrats! Mag-ingat po tayo mga parokya dahil umuulan. Thank you and God bless.